Ang paksa po natin ngayon, mga kapatid, ay may pamagat na kapayapaan ng puso sa gitna ng mga digmaan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, liban na kung may iba pang babanggitin. Mga kapatid, ang ating main verse po ngayon, dito sa title natin, Kapayapaan ng Puso sa gitna ng mga digmaan, yan po yung John 14:27. Basahin po muna natin, mga kapatid. Ang sabi nito sa ating pangunahing talata, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Yan po ay salita ng ating Panginoon sa Kristo mismo nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Sa mga kapatid, yung lesson nga pala natin sa unang Korinto ay may isang lesson pa tayo para matapos tayo sa chapter 16 at matapos na yung buong unang Korinto. Pero minabuti po natin na singitan muna ito sapagkat naisip natin na ito'y kakailanganin po ng mga kapatid, ng mga kapakinig sa gitna ng mga tensyon at digmaan na nagaganap sa Middle East sapagkat tayo apektado rin ng gerang yon at sa krisis na hinaharap ng ating bansa. Tungkol krisis sa ekonomiya, mga kapatid. So mga kapatid, tutuloy natin yung lesson natin sa Korinto kung lulobin ng Panginoon next Sunday. Kung hindi na magkakaroon pa ng ibang event. No? So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi natin may kakaila ang balita tungkol sa mga digmaan. Lalo na sa bilis ng technology ngayon, mga kapatid, information technology, live tayo nakakapanood ng tunay na mga digmaan. No? Sa Middle East, di ba? Maski yung digmaan na nauna dito sa Ukraine. Sa Ukraine, hindi tayo masyado naapektuhan doon. Pero kahit pa paano, naapektuhan din yung pagtaas ng langis. Pero ito sa Middle East, mga kapatid, talagang may banta na maapektuhan tayo. At ngayon pa lang kaya nga naglabas ng ayuda ang gobyerno sapagkat naapektuhan na dahil sa pagtaas ng langis. Naapektuhan na yung mga bilihin, mga pangunahing bilihin. Nakita natin naman, mga kapatid, sa digmaan ngayon, na papanood natin ang live ko minsan yan sa mga social media at sa mga balita, mga nagliliparat, mga bawabagsak na mga missile, mga lunsod na nasisira, mga pamilyang nawawasak, nagkakawatak-watak. At marahil, mga kapatid, ang tanong ng marami, bakit parang lalong lumalala ang mundo? Tama yun, lumalala ang mundo, mga kapatid. At ang tanong pa, may pag-asa pa bang magkaroon ng kapayapaan? Ang epekto ng digmaan, mga kapatid, ay tumatagos yan sa ating kabuhayan. Sa ating mga bansang katulad natin na hindi naman talaga kasangkot dyan sa pag-aaway ng Iran, Israel at ng Amerika. No? Hindi naman tayo kasali dyan sa gerang yan Pero ang lakas-lakas na epekto sa atin. Ang lakas ng dating sa atin. Di ba? At alam niyo ba, ayon sa nadinig ko ng balita, nakikita natin balita, diyan nanggagaling ang mga langis natin at tumaas ang presyo ng gasolina, di ba? At kapag tumaas ang presyo ng gasolina, taasan lahat yan, mga kapatid. At nakita natin, nadinig ko sa balita na nung isang araw ko pa nadinig, na pang 60 days na lang ang stock natin ng langis sa bansa. Ibig sabihin, kung hindi matatapos ang digmaan sa loob ng bago matapos sa 60 days natin, wala na tayong langis. Ibig sabihin, blackout na. Gumagawa naman ng paraan ng gobyerno na nakipag-negotiate na sa ibang bansa na malayo sa digmaan na mapagkukunan ng langis. Hari nawa, may makakunan ng langis ang ating bansa. Pero may makunan man yan, sigurado na, tataas na ang mga bilihin. Dahil sa kaguluhan na yan sa Middle East. Ngayon, mga kapatid, sa Biblia, hindi na po bago, hindi bagong bagay ang digmaan. Maraming digmaan nga sa Biblia. At hindi lamang yun, kundi sinabi rin mismo ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga apostol. Itong babasahin natin, mga kapatid, bahagi ng sagot ng Panginoon sa Kristo
doon sa tanong ng mga apostol sa kanya na kailan ba mangyayari na magigibayang templo sa Jerusalem? At ano ba ang magiging tanda ng kanyang pagdating, ng kanyang pagparito muli ng Panginoon Kristo at ng katapusan ng panahon? Yan po yung mababasa natin sa Mateo 24. Alam kong marami na nakababatid. Mahaba ang sagot ng Panginoon Kristo. Kunin lang natin ang tungkol sa digmaan. Kasama sa mga pangunahing sagot niya, yung magkakaroon ng digmaan. Sabi niya, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sabagat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. So, dyan sa talatang yan, nakikita natin na ang digmaan ay hindi aksidente sa kasaysayan. Kumbaga nakatakdang mangyari sapagkat kailangan mangyari ito. Di ba? O himayin po natin mga kapatid ang nilalaman nito. May aral dito. Sinabi ng Panginoon Kristo at may mga tagubilin pa siya dyan na napakahalaga para sa atin na may kaugnayan sa kapayapaan ng puso sa gitna ng mga digmaan. Yung main verse natin, babalikan natin mamaya yun. So John 14:27. Dito muna tayo sa digmaan. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. So makakarinig. Ibig sabihin, yung mga chismis, balita, totoo man o hindi. Ibig sabihin, mga iba't ibang mga ulat, bali-balita. Rumors of war. Makakarinig tayo mga digmaan. Talaga may aktual na digmaan. Katulad ngayon, di ba? At maaring hindi pa nga nangyayari. Pinag-uusapan ng digmaan at kinatatakutan na. Siyempre, sino ba matapang sa atin sa digmaan? Meron mga mayayabang, tatapang-tapangan. Pero pag digmaan na, wala na. Talagang lahat tayo magtatago. Kinatatakutan niya at alam na may magaganap. Mga kapatid, ng digmaan sa mundo, hindi yan tanda na nawawala ang Diyos. Di ba? Bakit ba may digmaan? Yan ay pagpapaalala sa atin. Hindi lang pagpapaalala. Ebidensya yan, mga kapatid, na mundong makasalanan. Tingnan nyo, babalik tayo mamaya dyan. Tingnan muna natin dito yung tungkol sa digmaan na ebidensya ng kasalanan yan. Ang sabi ni Santiago, saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Yan ang katanungan. Saan nga ba galing yan? Bakit ba may gera? Bakit ba may away? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Makita nyo mga kapatid, no? Kaya natin nasabi kanina na ang digmaan ay isang ebidensya. Hindi lang paalala yan, kundi ebidensya ng makasalan ng mundo. Bakit? Dito malinaw na itinuturo na ang ugat, pinanggagalingan ng mga alitan at digmaan, hindi lang digmaan na gerang malawakan to, maging sa mga personal na individual na alitan ng mga tao. Malinaw na itinuturo na ang ugat niyan ay hindi panlabas. Hindi sa panlabas lang, hindi pisikal, kundi nagmumula sa loob ng tao. Bakit natin nasabi nagmumula sa loob ng tao? Kasi yung salitang kalayawan, ang sabi diyan, hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Nakikipaglaban sa ating mga sangkap sa loob ng katawan natin yan, mga kapatid. Di ba? Yung kalayawan ay tumutukoy sa makasariling pagnanasa at pita ng laman na patuloy nakikipaglaban sa ating kalooban. Di ba? Sabi nga ng Panginoon Kristo, lahat ng kasalanan nanggagaling sa puso natin. Bago lumabas siya at bago maging pisikal, sa puso nanggagaling yan. Kaya masasabi natin na ang pagkakaroon ng digmaan, paalala yan at patunay na ang mundo ay makasalanan. Ang kaguluhan sa labas ng katawan natin ay reflection lamang yan ng kaguluhan sa loob ng puso ng tao. Nagkakaroon ng digmaan sapagkat ang bawat isa ay inihila ng sariling kalayawan at makalaman na pagnanasa, wika dyan, na siyang nakikipaglaban sa loob ng ating mga sangkap. Sangkap dyan sa loob ng ating mga katawan. Di ba? Sa madaling salita, ang digmaan, mga kapatid, sa mundo,
nagsisimula muna sa digmaan ng puso ng tao. Kasi hindi naman magkakaroon ng gera kung mababait lahat ng tao. Di ba? At walang away. Sumunod na talata, kayo'y naghahangad at kayo'y wala. So sinasabi dito ni Santiago na hindi lamang tungkol sa personal na alitan ito. Ito rin ay makikita sa mas malawak na antas hanggang sa mga bansa. Yung kayo'y naghahangad, kayo'y wala. No? Ano ibig sabihin yan? Yung pag-iimbot yan eh. No? Yung prinsipyong ito mga kapatid kung ano yung nasa puso ng tao, yun din ang lumalabas sa kanyang kilos. At kapag ang pinagsasama-sama ang maraming tao na may masamang at maling pagnanasa, nagiging digmaan yan. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Yung kasaysayan po natin sa mundo. Bakit pa? Ako nakakapanood kayo ng mga pelikula nung sinaunang panahon pa Bakit ba sasakupin ng isang bansa ang kabilang bansa? No? Dahil galit ba siya? Hindi ho Yung dumidepensya, yun ang galit. No? Sasakupin ng bansa, katulad Second World War, bakit ba tayo sinakop ng mga Hapon? At bakit ba yung Germany nanakop doon sa Europa at ang mga Hapon dito sa Pacific? Dahil naghahangad sila Hinahangad nila yung hindi kanila. Di ba? Gusto nila yung natural resources ng mga bansa, yung yaman ng bansa. Naghahangad Sa individual, may ganun, di ba? Sa individual, naghahangad, nanakawin yung kabila, nanakawan dahil sa paghahangad. Ganito rin yung mga bansa. May nais makuha, lupa, kapangyarihan, natural resources, impluensya, pero hindi nila makamit sa tamang paraan. Kaya didigmay na lang nila. Ganun yan Kasakiman, di ba? Sabi pa, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot. Yan, pag-iimbot nga. Yung hindi mo naman pag-aari, gusto mo makuha, pati pambansa, inaangkin, inaagaw ng sapilitan. No? Kayo pumapatay at kayo nag-iimbot at kayo hindi nagkakamit. No? Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Yun nga ang resulta nun. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humingi. Ito, pumasok na yung spiritual. Yung spiritual side ng digmaan, mga kapatid, ng ugat ng digmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humingi. Hindi kayo humingi sa Diyos. Ito yung pinakaugat. Hindi lumalapit sa Diyos. Sa halip na magpasakop sa kanyang kalooban, umaasa ang tao sa sariling armas, sa sariling lakas, at kapangyarihan. Kaya may mga bansang siga-siga. Walang magawa kahit yung United Nations Security Council. Sipin nga ninyo, di ba? Ang daming lumalabag. Sino lumalabag doon sa United Nations Security Council? Di yung malalakas na bansa. Kasi bawal digmain ang isang bansa ng ganun-ganun lang. So, ang mga digmaan na nakikita natin ngayon ay hindi lamang isyong political o pang-ekonomiya. Spiritual din. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humingi sa Diyos. Yung digmaan sa pagitan ng mga bansa, reflection lamang yan ng digmaan ng puso ng tao. Hindi nagsisimula ang digmaan sa mga boundaries, sa mga geographical boundaries. Kundi nagsisimula yan sa mga boundaries ng ating puso. Lumalagpas na sa boundary ng puso natin at hindi na nagpapasakop ang tao sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung babalikan natin ito at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan, di ba? Anong tagubilin sa atin ng Panginoon? Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. Mag-ingat daw tayo. No? Checkin daw natin. Sabi rito sa English, see that you are not troubled. Tiyakin daw natin mga kapatid na hindi tayo umabot sa pangangamba. Diba? Mag-ingat, maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa mga reaksyon natin at huwag nating hayaan ang takot ang maghari sa puso natin. Kahit may kaguluhan sa labas, ang puso ng mga mananampalataya ay dapat manatiling mapayapa. Huwag daw mangamba Ibig sabihin na relax lang daw tayo. Bakit? Bago yung bakit, mga kapatid,
tingnan nyo yung mga tagubilin sa atin dito ng ibang mga talata ng Biblia. Sinasabi sa ibang mga talata ng Biblia, halimbawa, hindi natin babasahin na po, mga popular to. Nagpapaalala lang po tayo. Nais natin na ma-build up ang encouragement sa atin. Sabi rito sa Pilipos, di ba, natatandaan yan, tungkol sa prayer yan. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip na mabalisa tayo. Ipanalangin natin sa Diyos, kung ano man ang ikinababalisa natin. Ipanalangin natin yun habang nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Katulad ng pangyayari ngayon sa paligid natin, nagtataasa ng bilihin. Yung iba nga, wala pang trabaho, tumataas na ang bilihin. So, magiging mahirap ang hanap buhay. Parang nung pandemic din, di ba? Kung tutuusin, mga kapatid, mas nakakatakot yung COVID-19 noong araw. May lockdown pa. Pero at least wala tayong lockdown. Kaya lang, maghihirap pa rin tayo. Kung sakasakaling hindi matatapos ang digmaan, Diyos sa Middle East, sa loob ng sinasabi ni Trump na 3 linggo. Paano kung nag-extend pa yan? Di ba? Basta-basta ba susuko susuko ang Iran? May condition na nga ang Iran para tumigil sa pagpapaputok Ano condition? Bayaran lahat ng nagastos, ang nawasak. Bayaran lahat ng nawasak. Isipin nga niyo, papayag ba yung Israel tsaka Amerika na babayaran nila lahat ng giniba nila? Hindi, di ba? Paano kayo magkakasundo? Hindi natin alam yan, mga kapatid. Pero ano man ang mangyayari, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kung ano man ang magiging epekto niyan sa bansa natin, ipanalangin po natin. Imbis na matakot tayo, mabalisa tayo. Sabi pa nga ng Panginoon sa Kristo, sa Mateo 6:34, di ba? Kaya't huwag ninyong alalahanin ng bukas. Huwag natin masyadong problemahin ng bukas. Huwag tayo maging balisa sa kinabukasan natin. Kundi i-focus natin ang ating puso sa kasalukuyan at sa Diyos. Asa natin ang future natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahon ng balita ng mga digmaan, huwag agad matakot o parang mapaparalisado ka na. Hindi ka na makakilos dahil sa takot. Huwag magpadala sa panic. Lalo na mga kapatid, sa social media. Nako, dami natin napapanood dito na nakakabahala. Sa halip manalangin tayo at magtiwala sa Diyos. Gamitin natin yung pribileyo na tayo'y makapanalangin, makapanawagan sa Diyos. Kaya mga Kristiyano, dapat iba yung reaksyon natin kaysa doon sa reaksyon ng mundo. Balikan natin mga kapatid, sabi diyan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. Bakit? Sapagkat kailangan mangyari ito. Necessity pala yan, mga kapatid. For all these things must come to pass. Talagang kailangan, di ba? Dalawang mahalagang katotohanan. Kailangan mangyari. Lumilitaw, pinababayaan ng Diyos. Sige. Kasi may layunin ng Diyos kung bakit pinayagan niya ang digmaan. Hindi naman kagagawa ng Diyos ang digmaan. Pero pinapayagan niya. Kasi may purpose siya, mga kapatid. Hindi rin aksidente ito. Dahil sa walang kontrol ng Diyos. May kontrol ng Diyos. At Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi nga sa English, di ba, ang ating Diyos is a sovereign God. Sovereign. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at control sa lahat ng bagay. Wala mangyayari na hindi niya nalalaman at hindi niya pinapahintulutan. Nangyari yan sa Middle East. Ibig sabihin, okay, hindi inawat ng Diyos Kasi meron siyang, sa kanyang wisdom, mga kapatid, sa kanyang divine wisdom, meron siyang purpose. Hindi ibig sabihin na siya ang gumagawa ng kasamaan. Hindi naman siya gumawa ng gera. Pero ibig sabihin nito, walang makakahadlang sa kanyang plano. Ano man ang paraan dyan. So malawak yan, mga kapatid. Hindi po nangyari ang digmaan na yan dahil Diyos ang may gawa. So yun po, mga kapatid. Subalit, hindi pa ito wakas. So, hindi pa katapusan, mga kapatid. Hindi pa end of the world. Di ba? Ang digma na hindi pa tanda na katapusan. Maraming nag-aakala, may digma na ako, tatapos na mundo. Third World War na to. Alam nyo, kaya may salitaan Diyos. May mga propesya na dapat matupad. Kung aral tayo sa propesya, hindi mo man sasabi na katapusan na ngayon. May mga tanda pa na sa ibang mga talata ng Biblia
Napag-aralan natin ang Revelation at yung pagdating na Antichrist. Wala pa ho dyan. Hindi natin alam kung lilitaw dyan ngayon, pero wala pa yung templo sa Jerusalem. So, wag tayo mabigla sa mga digmaan sa mundo ngayon. Wag tayo magulat. Hindi ito senyales na walang kontrol ang Diyos. Kundi bahagi ng kanyang pinahintulutang mangyari. Huwag matakot, kundi maging handa palagi. Maging handa tayo palagi, mag-ingat tayo palagi. Ang focus ng Kristiyano ay hindi yung tungkol sa mangyayari sa future na kinatatakutan natin. Kundi maganda tayo na paghahanda ng buhay. Paghahanda ng buhay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Yun ang higit sa lahat, mga kapatid. So, yung mga activities natin, tuloy lang hanggat pinapahintulutan ng Panginoon. Meron tayong mga Bible camp, summer Bible camp, di ba? Tuloy lang ang pagdalo sa pagtitipon, mga kapatid, hanggat hindi mo abagsak yung bomba sa atin. So, digmaan, mga kapatid, inaasahan na. Hindi, ito'y bahagi yan ng mundo makasalanan eh. At magpapatuloy yan hanggang sa wakas. Pero hindi pa yan ang wakas. Marami pa dapat mangyari. So, dito ngayon mga kapatid, no, kung titingnan natin, papasok tayo sa napakahalagang katanungan. Kung ang mundo ay puno ng digmaan, maraming digmaan ever since, no? At matitindi ngayon ng digmaan, di ba? At nakakita niyo paliparan ng missile. Kung ang mundo ay puno ng digmaan, posible pa ba magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga digmaan? Ang sagot ng Panginoong Kristo, mga kapatid, nasagot na yan eh. Oo. Saan natin nabasa yan? Yung main verse po natin kanina. Dahil habang ang mundo, mga kapatid, ay puno ng kaguluhan, merong kapayapaan, di ba, na iniwan sa atin ng Panginoong Kristo para sa mga mananampalataya sa Kanya. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay na mundo at hindi rin kayang alisin sa pamamagitan ng digmaan. Kaya dito tayo papasok, mga kapatid, sa ating main verse na naglalahad ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan ni Kristo. Sabi nga rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Babasahin ko ulit para matanim sa puso natin. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. O himayin natin ito, mga kapatid. Napakagandang ito talata na magbibigay sa atin ng kalakasan ng kalooban at pananampalataya sa gitna ng mga kaguluhan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So, alam niyo sa konteksto rito, napag-aralan na natin ito. Nung pinag-aralan natin ng Ebanghelyo ayong kay Juan. Pero papaalala ko lang sa inyo yung historical context niyan. Ito mga kapatid, yung malapit ng arestuhin ang Panginoon Kristo at ipako sa krus at mamatay sa krus. Dire-diretso, pagkabuhay na maguli, tapos umakyat sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung panahon na iiwan na ni Jesus ang kanyang mga apostol. At ang nalulungkot yung mga apostol, nababalisa rin sila sapagkat pwede silang maharap sa mga pag-uusig, kaguluhan at takot. Kaya sabi ni Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sa gitna ng natatakot na yung mga apostol. Ganun din tayo. Kung meron tayo nararamdaman na takot, ito ang source ng tapang natin. Iniwanan tayo ng kapayapaan ni Kristo. Anong klaseng kapayapaan yan? Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So, ibang klaseng kapayapaan ito. Hindi ito yung binibigay nga ng sanlibutan. Ito yung kapayapaan na sabi, kapayapaan ni Kristo. Ano ba meron kay Kristo? Physically, sa his history, paano siya naging pamayapa? Kahit alam niya ipapako siya sa krus, tinanggap niya yun. Kahit alam niya, kahit naghihirap siya, ang confident niya ay sa Panginoon Diyos. Kahit haharap siya sa krus, hindi siya nawalan ng katiyakan. Alam niya ang mangyayari sapagkat nagtitiwala siya sa kanyang Amang Diyos. Mga kapatid, sabi ng Panginoon Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Ano ba meron sa kapayapaan ni Kristo? Dapat maintindihan natin to. Kung anong klaseng kapayapaan to na nasa kay Kristo. Na yung ibinibigay niya sa atin. Makikita natin yan, ang lalim yan dito sa Roma. Sa sulat ni Pablo. Tingnan ninyo mga kapatid. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito mga kapatid, pansinin ninyo, hindi sinabi na meron tayong kapayapaan sa mundo, kundi ang sinabi ay kapayapaan sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, bago magkaroon ng kapayapaan sa puso, kailangan munang maayos ang ating relasyon sa Diyos. Isipin natin mga kapatid, example, ang dalawang bansa na nagdidigmaan sa isa't isa. Magkaaway, may digmaan, may tensyon, may takot. Habang walang peace treaty o kasunduan, kahit tahimik kuminsan ng paligid, dahil napapagod siguro, papahinga lang yon. Hindi pa rin tunay yung kapayapaan. On guard sila palagi. Duda sila palagi sa isa't isa. Dahil anumang oras po pwedeng sumiklab muli ang labanan. Ngunit kapag nagkaroon na ng peace treaty, naging magkaibigan na ang dalawang bansa nag-aaway. Peace treaty, isang opisyal na kasunduan, dokumentado na nagkakasundo na sila. Doon pa lang masasabi na meron ng kapayapaan yung dalawang bansang yun sa pagitan ng isa't isa. Ganyan din mga kapatid yung kalagayan ng tao sa Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao ay parang nasa digmaan laban sa Diyos. Iwalay tayo, malayo, kahaway nga tayo ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Pero dahil sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, sa kanyang kamatayan, sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo, parang peace treaty sa Diyos. Kasunduan. Kasunduan na hindi sa pamamagitan ng papel, kundi sa pamamagitan, nagkaroon ng katibayan yon ng bumuhos ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon na pagtibayan. At ayon dito sa Roma, mga kapatid, binasa natin talata, tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. So, dahil sa pananampalataya yon. At ngayon ay meron na tayong meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ito yung mahalagang katotohanan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso natin kung wala tayong kapayapaan sa Diyos. At ito ay magkakaroon lamang ng kaganapan sa buhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. At ngayon, mga kapatid, dahil may kapayapaan na tayo sa Diyos, dun pa lang nagiging posible ang kapayapaan na iniwan ni Kristo dun sa pinag-uusapan natin na main verse sa John 14:27. Kaya yung kapayapaang sinasabi ni Jesus, hindi ito nagsisimula sa paligid natin. Hindi pisikal, kundi nagsisimula sa ating relasyon sa Diyos. Hindi ito nakabase sa sitwasyon, sa mga pangyayari sa paligid, kundi sa pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun po talaga yung mga kapatid. Kaya no wonder sa kasaysayan, nakita natin payapa ang mga Kristiyano kahit nakakaranas sila ng mga pag-uusig. Kahit hanggang kamatayan, inusig sila, payapa silang namatay. Sapagat meron silang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya anuman ang nangyayari sa paligid natin, kapag tayo na kay Kristo, payapa tayo sa Diyos, meron din tayong kapayapaan sa gitna ng mga digmaan. Hindi lang digmaan, anuman nangyayari sa paligid natin, meron tayong kapayapaan. Sabi pa rito, no? Dito rin sa chapter 5, yan ang topic ni Pablo dyan, sa chapter 5, yung pakikipagkasundo natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus. Pagdating niya sa verse 10, ang sabi ni Pablo, sapagkat kung noon nga'y tayo'y mga kaaway, sabi ko kanina sa inyo, kaaway tayo ng Diyos noon yun, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Paano nagkasundo? Sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. So yung kamatayan ni Kristo, yun ang naging dahilan. Paano tayo, o naging paraan, paano tayo nagkaroon ng pagkakapagkasundo sa Diyos. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yun po mga kapatid, no? Ibig sabihin, dati mga kaaway tayo ng Diyos, pero tinanggap na tayo bilang mga anak at bilang mga kaibigan. Nung si Kristo ay namatay sa krus at sinampalatayanan natin
yung pangyayari yun. Sa pamamagitan niya, itinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ito nga yung sinasabi sa sumunod na talata. Verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. So, yun sinasabi natin. Kanina, sinasabi ni Pablo, nagkaroon tayo ng peace treaty. Tinawag lang natin peace treaty, pero ito, mas malawak pa sa peace treaty ito. Talagang nagkaroon tayo ng reconciliation sa harap ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, kung may kapayapaan ka na sa Diyos, kahit may digmaan sa Middle East, kahit dito pa digmaan, no? Maaaring may kapayapaan na rin tayo sa ating puso. Ang tunay na kapayapaan, nagsisimula yan sa relasyon sa Diyos, hindi sa sitwasyon ng paligid po natin. Balikan natin yung main verse. Sabi ng Panginoon sa Kristo, yan ang kapayapaan niya eh. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ano yung kapayapaan ni Kristo? Yung nga, napag-aralan natin sa Roma. At ang sabi pa, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Malaki pagkakaiba di ba? Yung kapayapaan ng mundo at yung kapayapaan ni Kristo. Sa mundo, ano meron? Nakadepende sa sitwasyon. Panandalian lang. Yung mga ceasefire na yan, at yung mga peace treaty, minsan, nagtataksilan pa rin eh. At madaling nawawala yan. No? Halimbawa, kapag walang digmaan, mukhang payapa. Kapag may krisis, nawawala yung kapayapaan. Sa bansa nga natin kung babatay tayo sa pisikal, wala naman digmaan. Pero may krisis. So marami nababagabag, marami nababalisa. Pero yung kapayapaan ni Kristo, mga kapatid, hindi nakadepende sa paligid. Kundi sa panloob, yung inner peace sa kalooban natin. Permanenteng nakaugat sa Diyos, yung kapayapaan. At ang payo ng Panginoon, huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Kung titingnan natin dito, mga kapatid, lumalabas, parang utos to, no? Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Hindi suggestion yan. Sa mga salita na yan, mga kapatid ng Panginoon, dapat natin makita na meron tayong kapasidad. Meron tayong capacity na kontrolin ang ating nararamdaman, ang ating pagkabalisa, at gayon din ang ating takot sapagkat ito ay utos ng Panginoon Kristo. Ang takot, mga kapatid, pagkabalisa, normal naman sa tao yan pag may gulo. Maski sa mga Kristiyano tayo, nabibigla tayo, tatakot tayo, nangbabalisa tayo. Pero para sa mananampalataya, meron tayong choice. Magtitiwala ba tayo o matatakot? Tiwala sa Diyos, mga kapatid. At sa kanyang mga pangako na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tinutulungan tayo na huwag mawala ang takot natin at tumibay ang ating pagtitiwala. May kaugnayan yan, mga kapatid, sa nalalaman natin. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot. So pagtitiwala, kailangan natin mas lalalim ang ating pagtitiwala kung tayo'y aral sa salita ng Diyos. Tingnan niyo yung nangyari kay David sa Awit 56, 3-4. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. O natural lang naman, di ba, magkaroon ng takot. Pag nakakatakot ba talaga Whenever I am afraid. O nakakaranas ng takot din si David. Pero sabi niya, sa panahon na natatakot siya, I will trust in you. Inilalagak ang tiwala ko sa iyo, sa Diyos, di ba? So nakita niyo, mga kapatid, natural, natatakot tayo, lalo kung nakakatakot yung pangyayari. Pero sa panahon, kung halimbawa ngayon, nangangamba tayo sa future, sapagkat magigipit yung bansa natin, bunga ng digmaan sa Middle East, mga kababayan natin, andun din, naiipit. Pero natatakot tayo, ilagak natin ang ating tiwala sa Panginoon. Tuloy pa natin. Paano yan? Sa Diyos na pinupuri ko ang salita. Sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala. Ang laman sa akin
ay ano ang magagawa. Ibig sabihin ng laman niya yung tao. Ang laman sa akin ay ano magagawa. Ibig sabihin, ano magagawa sa akin ng tao? Pinupuri ko ang Diyos. Pinupuri ko ang salita ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Diyan ko inilagay ang aking tiwala. So, yung mga kapatid, ang tanong, paano mo pupurihin ang salita ng Diyos? So, may kaugnayan, di ba? Doon sa paniniwala ni David sa salita ng Diyos. Sabi niya, ilalagak niya ang kanyang tiwala, di ba? Ito, dito nang galing. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita. Kanino mo ilalagak ang tiwala mo? Sa Diyos. Na yung salita niya, ipinupuri ko. So may kaugnayan sa salita ng Diyos, yung pagtitiwala ni David. Ang tanong nga, paano mo nga pupurihin ng Diyos kung hindi ka naman naniniwala sa salita ng Diyos? At bihira ka makinig ng kanyang salita dahil tinatamad ka. Di po ba? At totoo, maraming Kristiyanong gusto magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi naman regular na nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto nila ang peace of mind. Gusto nila patnubay ng Diyos. Guidance ng Diyos. Pero kulang sa Word of God. Tandaan natin mga kapatid, ang pagpupuri dito ni David, nakaugat sa salita ng Diyos. Ang tiwala niya ay nakaugat sa kanyang narinig tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, bago magkaroon ng matibay na pagtitiwala sa Diyos, kailangan mo nang may marinig na salita. Di ba madalas natin i-share sa Roma 10:17 na ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yun po mga kapatid, napakahalaga ng pagdalo sa mga pagtitipon na binabaliwala ng iba. Isipin nga ninyo mga kapatid, yung iba kasi akala, alam na nila lahat. Dahil mananampalataya na sila. Kaya hindi na dumadalo ng pagtitipon. Isipin nga ninyo itong Hebreo 10:25. Yung Hebreo 10:25, na doon ay sinabi na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali na iba. Kundi mag-aralan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, sino ba mga kausap doon? Mga Kristiyano na yun, mga mananampalataya na yun, mga naligtas na yun. Mga aral na sila, pero nandun ang tagubilin. Huwag pabayaan ang pagtitipon. Kaya mga kapatid, kung iniisip niyo sapat na yung nalalaman ninyo, nagkakamali po kayo. Kung sapat na yung nalalaman ninyo at nag-a-absent kayo dahil sa ganun dahilan, overconfident yan mga kapatid. Baka sa tayo makauwi niyan. Hindi ito mga kapatid, simpleng attendance lang. Kundi nakita natin, obligasyon natin mag-aaral ng salita ng Diyos Obligasyon at pribileyo yan. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos napapakain natin ang ating mga kaluluwa. At tumitibay ang ating mga puso para tayong inihahanda na humarap sa digmaan. Isipin nga ninyo, di ba mga kapatid? Ang isang sundalo, dumadaan ng mga training yan, briefing, lectures, di ba? Hindi ka sasabak sa digmaan nang wala kang kaalam-alam at wala ka man lang armas. Ang tabak natin, salita ng Diyos, di ba? Sabi sa Efeso. O ano mangyayari sa atin kung hindi tayo well-equipped? Di ba mga Kristiyano na hindi dumadalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil iniisip nila na sapat na ang kanilang nalalaman, baka mangyari sa atin yung tagubili ni Pablo. No, kung inaakala mong nakatayo ka, mag-ingat ka, baka ka mabuwal. Di ba? Huwag tayong overconfident mga kapatid. Sapagkat hindi na ipapayo ang pagdalo sa pagtitipon kung hindi na natin kailangan yan. Kung talagang aral ka, susundin mo yan Dahil pag hindi ka dumadalo sa pagtitipon na sinasadya mo talaga, number 1, hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos na nag-uutos sa atin na dumalo tayo sa pagtitipon. Importante yan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang Kristiyano na laging nakikinig ng salita ng Diyos, kapag dumating ang pagsubok, masasabi niya, sa Diyos ay iniligay ko ang aking tiwala. Kaya mga kapatid, kung gusto mo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, huwag mong pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon. Natatakot ka kasi kukonti alam mo Huwag mong pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos.
Dahil doon mo makikilala ang Diyos, doon lalalim ang iyong tiwala, at doon magsisimula ang tunay na kapayapaan ng puso. Tandaan natin ang pusong puno ng salita ng Diyos. Yan ang pusong puno ng pagtitiwala sa Diyos. Yan ang pusong hindi basta natitinag ng anumang pangyayari sa buhay. Kaya masasabi natin, mga kapatid, bago tayo magwakas, sa ating natutunan, yung mga pangunahing katotohanan na ano? Number 1, ang mundo ay puno ng kaguluhan. May digmaan, krisis, takot, normal sa mundong makasalanan yan. Huwag na tayo magtaka. No? Bakit may digmaan? Makasalanan ng mundo eh. At si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Tandaan natin, hindi political, hindi tungkol sa ekonomiya o economic, at kundi spiritual. Diyan natin na makikita ang tunay na kapayapaan. At number 3, mga kapatid, ang puso ng mananampalataya ay maaring maging tahimik kahit may kaguluhan sa paligid dahil ang kapayapaan ay galing sa loob mula sa Diyos. Diba? So, kung further, i-apply pa natin ito sa buhay po natin, mga kapatid, bago pa rin tayo magwakas, ito mga mahalagang tagubilin. Meron tayong ganito para matanim. May baon sa isipan natin. Huwag umasa sa kapayapaan ng mundo. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung inaasahan mo ay gobyerno, maasa ka sa gobyerno, sa ekonomiya, sa kawalan ng digmaan. Lahat ng ito, pabago-bago yan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, sabi nga, ng isang tanyag na slogan, true peace is not found in the absence of war, but in the presence of God. Di ba? Digmaan, andyan yan eh. Pero hindi ko may digmaan, matatabunan na tayo ng kabalisahan at mawawala na ang kapayapaan sa puso natin. Ano pa, mga kapatid? Ito pa, siguraduhin ang iyong relasyon kay Kristo. Di ba? Nakita natin kasi nandun ang tunay na kapayapaan eh. Napag-aralan sa Roma. Kaya tanongin natin ang sarili natin, may kapayapaan ba ako sa Diyos? Kung wala si Kristo sa buhay natin, wala tayong kapayapaan. Maring temporary lang yan. Kung wala si Kristo sa buhay mo. At ang isa pa, mga kapatid, sanayin ang puso na magtiwala sa Diyos. So, i-develop natin ang pagtitiwala. No? Kaya inutos yan eh. Manampalataya ka, magtiwala ka. So, manggagaling sa atin yan sa tulong ng Panginoon. Pero hanggat hindi tayo nagde-decide na magtiwala sa Panginoon, hindi tayo darating dyan. Hindi yung babasbasa ka lang ng Diyos. No? Magic. Dapat magdesisyon ka. Magtitiwala ba ako o hindi? Kaya nga, sa halip na magpanik, manalangin tayo. At sa halip na matakot, magtiwala tayo. At sa huli, natagubilin po natin, maging daluyan tayo ng kapayapaan sa iba. Sa gitna ng takot na mundo, ikaw at ako, mga kapatid, ay maging boses ng pag-asa. Tayo magdala ng mensahe ng kapayapaan. Ano mensahe ng kapayapaan? Ebanghelyo, mga kapatid. Sapagkat lumalabas ngayon, nagsisimula yan sa magandang balita ng ating Panginoon Kristo para makarating tayo dyan. Kapayapaan ng puso sa gitna ng mga digmaan. Kaya mga kapatid, maaaring hindi natin mapigilan ang digmaan sa mundo. Dahil talaga wala tayong magagawa dyan. Pero sa biyaya ng Diyos, maaari tayo magkaroon ng kapayapaan sa puso. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa katahimikan ng mundo, kundi sa presensya ni Kristo. Hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat. Naway pinagpala tayo ng ating Panginoon sa ating ginawang pag-aaral. Tayo po'y muling manalangin.